Samantala, habang naghahanap ng pagkain, nakatagpo ang Straw Hats ng lumulutang na misteryosong barrel. Nang buksan nila ito, sumabog ang mga paputok at agad silang natangay sa loob ng madilim na Florian Triangle. Doon nila nakita ang isang multo at isang buhay na kalansay na nagpakilalang Brooke. Ipinaliwanag ni Brooke na siya ay dating piratang music hero na nabuhay muli matapos kainin ang revive fruit, ngunit dahil inabot ng isang taon bago muling magtagpo ang kanyang kaluluwa at katawan, natagpuan niya ang sarili bilang isang kalansay, nawala rin ang kanyang anino, dahilan para hindi siya makalabas sa araw. Sa kabila ng lahat, natuwa si Brooke sa muling pagkakaroon ng kasamang tao matapos ang matagal na pag-iisa. Tinanggihan niya ang paanyaya ni Luffy na sumama sa crew, hindi pa raw siya maaaring umalis sa lugar na iyon, ngunit bago sila maghiwalay, lumitaw ang isang multo at napaalalahanan ng Straw Hats tungkol sa barrel, isa pala itong bitag, at target na nila ngayon ang Thriller Bark. Nagpaalam si Brooke at tumalon sa dagat, tumatakbo sa ibabaw nito gamit ang kanyang magaan na katawan, habang siya ay umaalis, sina Nami, Usopp, at Chopper ay sumakay ng Mini Mary upang magsiyasat sa isla, ngunit di inaasahang natangay sila at bumagsak sa lupa. Una nilang nakasalubong ang isang halimaw na mukhang Cerberus, isang asong may tatlong ulo. Pagkatapos ng makitid na pagtakas, nakilala nila ang isang lalaking nagngangalang Hilden, na inalok silang dalhin sa mansyon ni Dr. Hogback. Habang binabaybay ang kagubatan ng Thriller Bark, ipinaliwanag ni Chopper na si Hogback ay isang kilalang surgeon na misteryosong nawala. Ngunit sa kanilang paglapit sa mansyon, inatake sila ng grupo ng mga zombie, dahilan para sila'y mapilitang tumakas patungong loob. Sa unang tingin, tila hospitable ang mansyon, ngunit ang kakaibang asal ng assistant ni Hogback na si Victoria Sindri ay nagdulot ng pangamba, lalong naging kainahinala si Hogback nang marinig niyang narito na si Brooke sa isla, isang sagot na tila may malalim at madilim na kahulugan. Samantala, sa Thousand Sunny, nahulog ang barko sa isang higanteng sapot ng gagamba kaya't hindi ito makagalaw. Si Dr. Hogback naman ay patuloy na nagbibigay ng hindi magandang kutob kay Chopper, lalo na't mariin niyang iginigiit na bawal ang sinuman sa kanyang laboratorio. Habang naliligo si Nami, napansin niyang tila may kakaiba sa paligid, bigla siyang inatake at ginapos ng isang hindi nakikitang nilalang, ngunit dumating sina Usopp at Chopper at naitaboy ang salarin. Sa loob ng Thriller Bark, nagtipon-tipon ng lalaking hindi nakikita, si Absalom, kasama si Dr. Hogback at si Perona, isang espiritong kayang maglabas ng mga negatibong multo. Pinag-usapan nila ang plano laban sa mga Straw Hats. Sa parehong oras, dumating na rin ang ibang miyembro ng crew sa isla. Napaamo ni Luffy ang isang Cerberus, at habang patuloy silang sumusulong, mas marami pang zombie ang kanilang nakalaban. Habang tinatangkang lisanin ni Nami, Usopp, at Chopper ang mansyon, sinalubong sila ng mga zombie na bigla na lang sumusulpot mula kung saan-saan. Sa kabutihang palad, nakatakas sila at natuklasan ang isang lihim na lagusan. Dito nila nalaman ang malungkot na kwento ni Victoria Sindri, isang dating tanyag na artista na matagal nang namatay, ngunit muling binuhay ni Hogback bilang isang zombie na may kakaibang kilos at asal. Nadiskubre ng tatlo ang pintuan ng laboratorio ni Hogback at nagkubli sa paligid para magmasid, ngunit hindi nagtagal, napansin sila ng isang misteryosong zombie na samurai na kahawig ng boses ni Brooke. Samantala, sa sementeryo, inatake sina Luffy ng mga multo ni Perona, sandaling binalot sila ng matinding depresyon, ngunit agad din silang nakaalpas at muling hinarap ang mga zombie. Matapos silang talunin at ibaon muli sa lupa, napagtanto nilang nasa panganib ang kanilang mga kasama. Habang lumalalim ang gabi, nakasalubong ng grupo ni Luffy ang isang matandang lalaki na desperadong mabawi ang kanyang anino. Ikinwento nitong si Gecko Moria, isa sa Shichibukai, ang may kagagawa ng pagnanakaw ng kanilang mga anino. Ipinaliwanag ni Robin ang kapangyarihan ni Moria, gamit ang Cage no Mi. Kaya niyang alisin ang anino ng tao at ipasok ito sa bangkay para gawing zombie. Buo ang loob ni Luffy na tumulong sa mga biktima at ibalik ang kanilang mga anino. Sa kanilang paglapit sa mansyon, nadiskubre ng grupo na ang Thriller Bark ay hindi isang ordinaryong isla, ito pala'y isang napakalaking barko na ginawang parang lungsod. Samantala, galit na galit si Hogback nang mahuli sa kanyang laboratorio sina Nami, Usopp, at Chopper matapos silang ihulog doon ng isang General Zombie. Ngunit hindi na siya nag-aksaya ng panahon sa galit dahil nalalapit na ang hating gabi, pinatawag na ni Absalom ang lahat ng zombie para simulan ang Night Hunt laban sa Straw Hats. Si Perona naman ay ginaising si Gecko Moria, isang dambuhalang nilalang, upang ipaalam ang pagdating ng mga pirata. Ipinahayag ni Moria ang opisyal na pagsisimula ng gabi ng panghuhuli. Ikinulong sina Nami, Usopp, at Chopper sa loob ng mga kabaong habang patuloy na sumusugod sa loob ng mansyon sina Luffy. Mabilis nilang naitaboy ang mga zombie na biglang sumusulpot, gayunman, biglang nawala si Sanji, kaya't ginamit nila si Oink Chok bilang gabay, papalalim ng papalalim ang gabi, at naghahanda na ang mga zombie para sa night raid.
Inutusan ni Absalom ang mga General Zombies na tugisin ng Straw Hats, ngunit hinarang siya ni Lola, isang warthog zombie na baliw sa kanya, nang malaman niyang nais pakasalan ni Absalom si Nami, ipinangako ni Lola sa sarili na agawin si Absalom. Samantala, nakatakas mula sa kabaong ang trio ngunit agad silang napalibutan ng mga hayop zombie, kabilang na ang isang kakaibang penguin zombie na kumikilos tulad ni Sanji. Sa patuloy na paglalakbay ng Straw Hat sa loob ng mansyon, napansin nilang nawala na rin si Zoro, habang si Perona naman ay palihim na papunta sa Thousand Sunny upang pagnakawan ang barko. Habang sinusubukang pigilan ni Absalom si Lola, napansin ni Nami kung gaano kakakaiba si Absalom, tila kabaligtaran ni Sanji, nakaisip siya ng diskarte at nakatakas sa pamamagitan ng pagsabing siya'y isang lalaking nagdadamit babae. Binalaan pa niya si Lola na paigtingin pa ang panliligaw kay Absalom. Galit na galit si Absalom sa mga zombie na hindi sumusunod sa utos niyang huwag saktan si Nami, kaya't sinipa niya si Zombie Enough papalayo. Samantala, nagawang sirain nina Frankie at Robin ang isang tulay upang mapigilan ang mga zombies. Gumamit si Robin ng kanyang kapangyarihan para makalipad silang dalawa, ngunit habang hinahabol sila ng dambuhalang spider zombie na si Tar Alan, biglang bumagsak mula sa itaas si Brook upang iligtas sila. Sa kabilang banda, patuloy pa rin si Lola sa pagpapanggap na siya ay lalaki para mawala ang pagkahumaling niya kay Absalom, pero kahit anong gawin niya, hindi pa rin nawawala ang pangarap niyang mapang-asawa ito. Habang nagtatago sina Usopp, Nami, at Chopper sa loob ni Kumisi, narinig nila ang plano ni Absalom na sapilitang pakasalan si Nami. Samantala, nagsimula ng magplano sina Lola kung paano ililigtas ang kanilang mga kaibigan. Sa kabilang bahagi ng Thriller Bark, nalaman ni Perona mula sa mga zombie generals na nakuha na ni Gecko Moria ang anino ni Luffy para sa kanyang ultimate special zombie. Samantala, nakikipaglaban si Frankie sa zombie na kahawig ng gagamba na si Talaran, pero lalong humirap ang sitwasyon ng maipit si Nico Robin ng mga daga na parang gagamba. Ito rin ang mga nilalang na dumakip kina Sanji at Zoro. Dumating si Brook sa tamang oras at tinulungan sina Frankie at Robin para talunin si Talaran. Pagkatapos ng laban, tinupad ni Brook ang pangakong ipapaliwanag niya ang katotohanan tungkol sa Thriller Bark. Ibinunyag ni Brook na ang mga zombie sa Thriller Bark ay mga bangkay na muling binuhay gamit ang mga ninakaw na anino. Ginagamit ni Gecko Moria ang kapangyarihan ng Cage no Mi, Shadow Fruit para kunin ang mga anino ng mga buhay na tao at ilagay ito sa mga patay na katawan na siyang nagiging mga mason-uring zombie. Habang nagaganap ito, nagtipon sina Moria kasama ang iba pang miyembro ng Mysterious Four, sina Absalom, Hogback, at Perona, habang pinaghahandaan niyang gamitin ang makapangyarihang anino ni Luffy. Isinali niya ito sa napakalaking bangkay ng isang sinaunang mandirigma, si Ors, isang dambuhalang nilalang na naniniwala si Moria na magiging susi niya sa pagdomina ng New World. Matapos bigyan ni Brook ng payo sina Frankie at Robin kung paano labanan ang mga zombie, naghiwalay sila ng landas. Layunin ni Brook na talunin si Ryuma, ang zombie samurai na kasalukuyang nagtataglay ng kanyang anino. Sa ibang bahagi ng Thriller Bark, nasaksihan nina Usopp, Chopper, at Nami kung paano ipinasok ni Moria ang anino ni Luffy kay Ors. Nabuhay agad ang higanteng zombie, at nagsimulang umasta tulad ni Luffy, gutom na gutom at may pangarap maging hari ng mga pirata. Tinangkang tumakas ng Straw Hat Crew, pero dinukot ni Absalom si Nami, at balak siyang piliting pakasalan. Naiwan sina Usopp at Chopper para harapin ang mga zombie hanggang sasagipin sila nina Robin at Frankie. Hinarap ni Brook si Ryuma, inalala kung paano siya natalo 5 taon na ang nakalipas at nawala ang kanyang anino sa zombie swordsman. Sa muling paghaharap, pinagtawanan ni Ryuma si Brook dahil sa pagpapanatili nito sa kanyang afro, at nagsimula ang matinding laban. Samantala, si Ors, na ngayoy ganap ng buhay at umaasta parang higanteng si Luffy, ay nagsimulang maghasik ng kaguluhan sa buong Thriller Bark. Kinain niya halos lahat ng pagkain sa isla at ipinahayag din niyang siya ang magiging hari ng mga pirata. Nagbalik sina Usopp, Chopper, Robin, at Frankie sa Thousand Sunny, pero natagpuan nilang sira-sira na ito. Maya-maya, nagising sina Luffy, Zoro, at Sanji. Ikinwento ni Brook ang kanyang nakaraan, at nabanggit ang kanyang matagal ng pangako na muling makasama si Lebon, ang balyenang naghihintay sa Reverse Mountain para sa pagbabalik ng kanyang dating crew. Nagulat ang Straw Hats dahil nakilala rin nila si Lebon sa Grand Line. Agad na sinabi ni Luffy na dapat imbitahan si Brook na sumama sa kanilang crew at nagdesisyon silang iligtas ang mga kasamahan nilang nadukot at mabawi ang kanilang mga ninakaw na anino. Sumama si Robin kay Sanji para sagipin si Nami, habang sina Zoro at Frankie ay tumulong kay Brook sa kanyang laban kay Ryuma. Diretso namang nagtungo si Luffy kay Gecko Moria. Habang nagsusuri si Or sa mas ng Thriller Bark, nainis si Dr. Hogback dahil inalis ni Absalom ang karamihan sa mga General Zombies para gawing bisita sa kasal. Pinayagan siya ni Moria na pamunuan ng zombie army, at pinatawag niya sina Jig Oro at Inop, mga zombie na may anino ni Zoro at Sanji, para harangin ang mga sumalakay.
Sinubukan ni Perona na gamitin ang kanyang negative hollows laban kina Luffy at Sanji, pero lumitaw na si Usopp dahil sa kanyang likas na negatibong ugali, ay hindi ito tinatablan, kusang nagboluntaryo si Usopp na maiwan at harapin si Perona para makapagpatuloy ang iba. Habang patuloy ang laban ni Usopp kay Perona at sa kanyang mga zombie, muntik nang matalo si Brook kay Ryuma, bago siya tuluyang mapuruhan, dumating si Zoro upang tumulong. Samantala, nagpatuloy si Or sa kanyang pagwawala sa buong Thriller Bark, pinadala ni Absalom ang lahat ng General Zombies para harapin si Ors, pero laking gulat niya nang durugin silang lahat ng dambuhalang zombie. Sa parehong oras, natagpuan na ni Luffy si Gecko Moria at idineklara niyang tatalunin niya ito. Hinarap ni Luffy si Dopp Elman, ang aninong ginagalaw ni Moria mula sa malayo bilang paraan ng paglaban, kahit na may panlilin lang, nagawa ni Luffy na lampasan si Dopp Elman at patamaan si Moria gamit ang Gum Gum Stamp. Habang hinahabol ni Usopp si Perona, sinusubukan naman ni Perona na lituhin siya gamit ang kanyang ghost powers, tulad ng pagiging hindi tinatablan at mga sumasabog na mini hollows, pero nag-transform si Usopp bilang Sogeking, Sniper King, para makipaglaban, matalinong tinalo niya si Kumashi at nagpatuloy sa paghabol. Lumutang si Perona palabas ng kanyang silid, tiwalang siya ang may lamang, pero napansin ni Usopp na gumagamit siya ng spirit projection, kaya't hinanap niya ang tunay na katawan ni Perona sa silid, sinira niya ang pader at nakita ang walang malay na katawan ni Perona, nang magkamalay siya at umatake, ginamit ni Usopp ang impact dial para saluhin ang atake at talunin ang isang ligaw na zombie. Sa huli, niloko ni Usopp si Perona sa pamamagitan ng pagpapanggap na may dala siyang peking 10-ton hammer at pagtakot sa kanya gamit ang mga laruan na ginawang ipis, napilitang sumuko si Perona sa takot. Sa kabilang banda, nahirapan sina Chopper at Robin laban kina Jig Oro, na may anino ni Zoro, at Inup, na may anino ni Sanji, na para bang naging mga mindless na bersyon ng mga Straw Hats. Nakaharap ni Chopper si Hogback at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa taong dati niyang hinahangaan. Ibinunyag ni Hogback na ang dahilan niya ay para buhayin si Victoria Sindri, isang stage performer na kanyang minahal pero namatay at tinanggihan siya noong buhay pa. Tinanggap niya ang alok ni Moria para buhayin si Sindri bilang zombie, na iniintindi lamang ang kagandahan nito, hindi ang kalooban. Nagalit si Chopper at sinabing ang tunay na tao ay dapat malaya, inutusan ni Hogback ang mga zombie na patayin sila, pero matalinong nilinlang siya ni Robin na utusan silang tumalon palabas ng tore, at sumunod nga sila, dala-dala si Chopper, habang tinatangkang tumakas ni Hogback, napansin na umiiyak si Sindri, palatandaan na baka may natitirang bahagi pa ng kanyang kaluluwa. Biglang bumalik si Or sa tabi ni Moria, na ngayon ay ganap ng kontrolado siya. Binigyan siya ni Moria ng huling utos, hanapin at patayin ang mga Straw Hats, at nakadikit sa kanyang braso ang mga wanted posters nila. Naghasik ng lagim si Ors at sinugod si Luffy, pero nakatakas si Luffy at nagpatuloy sa paghahabol kay Moria. Sinubukan ding tumakas ni Hogback pero nahuli siya ni Chopper. Tinulungan ni Robin si Chopper na ihagis si Hogback, pero biglang bumagsak si Ors mula sa kisame at niyurakan si Hogback, sabay wasak sa chapel. Samantala, sinubukan ulit ni Absalom na dukutin si Nami habang nagulat si Sanji, nagtipon muli ang Straw Hats, nakatakas sina Robin, Chopper, at Usopp mula sa gumuguhong mansion, pero nakita nilang nagwawala si Ors sa courtyard, hinahanap-hanap ang Straw Hats. Naniniwala si Ors na kailangan niyang patayin sila, kaya't sinugod niya si Sanji at tinapon ito sa isang gusali, nang hahampasin niya na si Sanji, sinindihan ni Usopp ang ulo ni Ors gamit ang Firebird Star, pero lalo lamang itong nagalit. Sumali sina Zoro at Franky sa labanan, pero madaling na-overwhelm ni Ors ang grupo at winasak pa ang tulay sa ilalim nila. Samantala, patuloy ang habol ni Luffy kay Moria sa gubat malapit sa mansion. Sa wedding hall, tinangkang halikan ni Absalom si Nami para tapusin ang sapilitang kasal. Pagkagising ni Nami, tinulungan siya ni Lola, ang zombie na baboy, sa pagpapanggap na umatake sa kanya para makatakas. Bagaman tinamaan ni Absalom si Lola at nawalan siya ng malay, nagalit si Nami, ginamit niya ang mga sugat at kahibangan ni Absalom laban sa kanya, kaya't nagtagumpay siyang talunin ito bilang ganti kay Lola at sa sarili niya. Habang patuloy si Luffy sa paghahabol kay Moria, bumalik si Brook sa Thousand Sunny, balak na sanang umalis matapos marinig ang tungkol sa pagkasira ni Ors, pero bumalik siya sa mansion para hanapin ang mga Straw Hats, na muli na ring nagsasama-sama. Si Nami, matapos malaman ang sitwasyon mula kay Lola, ay nagpa siya na ring hanapin ang kanyang crew, pero dumaan muna siya para kumuha ng kayamanan mula sa Thriller Bark. Sa kanyang paglalakad, nakasalubong niya ang dalawang natitirang tauhan ni Perona. Samantala, pumunta si Brook sa kusina para kumuha ng asin, mahalaga sa paglilinis ng mga zombie.
Sinubukan ng Straw Hats ang nakakatawang docking maneuver kung saan maghuhugpong sila para maging higanteng robot na may si Frankie sa gitna, pero tumanggi si Robin dahil sobrang nakakahiya ito, kaya nabigo ang fusion attempt, pero kahit hindi natuloy, nagtulungan pa rin sila para patumbahin si Ors. Sa labas, pinaghahakot ng mga tauhan ni Perona ang mga kayamanan at pagkain papunta sa Sonny, pero nagulat sila nang biglang may lumitaw na misteryosong lalaki na kahawig ng oso. Siya pala si Bartholomew Kuma, isa sa Shichibukai, na dumating dala ang utos na makipag-usap kay Moria. Habang patuloy na sinasamantala ng Straw Hats ang mga kahinaan ni Ors, kabilang na ang pagkakahawig niya kay Luffy, unti-unti nilang napapagod at nasusugatan si Ors, si Zoro, gamit ang kanyang bagong espada na Shusoi, ay gustong subukan ng lakas nito laban sa dambuhalang zombie. Samantala, matapos ang interogasyon sa mga tauhan ni Perona, nadiskubre ni Nami na tinatangka ni Perona na tumakas sakay ng Sonny, dumating siya sa tamang oras upang harapin ito. Paglitaw ni Kuma, agad siyang nakilala ni Perona at labis na natakot, hinanap ni Kuma ang kinaroroonan ni Moria, at nang tumanggi si Perona na sabihin, ginamit ni Kuma ang kanyang kapangyarihang, Ursus Shock at ang kakayahan ng Nikyo Nikyo no Mi upang mapawala siya sa isang iglap. Laking gulat ni Nami nang biglang magtanong si Kuma tungkol sa kaugnayan ni Luffy kay Portgas D. Ace, pagkatapos, umalis si Kuma, sinabing sumusunod siya sa utos, pero pinipili niyang kumilos ayon sa sariling kagustuhan. Sa kagubatan, natanto ni Luffy na ang kanyang hinahabol ay si Dopp Elman lamang, ang animated shadow ni Moria. Binalaan ni Usopp ang lahat na marahil ay niloloko lamang si Luffy, at kinumpirma ni Zoro na mas mahalagang mabawi nila ang kanilang mga anino bago sumikat ang araw. Ginamit ni Zoro ang mas pinalakas na bersyon ng kanyang 108-pound Phoenix gamit ang Shusoi. Napansin din nila na dahil sa kaguluhan ni Ors, nailihis na sa Florian Triangle ang Thriller Bark, at ngayon ay lantad na sa sikat ng araw. Nang makabalik si Kuma kay Moria, ipinaalam niyang naging bagong Shichibukai si Blackbeard. Binalaan niya si Moria na huwag maliitin ang Straw Hat Crew gaya ng pagkakamali noon ni Crocodile, ngunit aroganteng tinanggihan ni Moria ang tulong ni Kuma at pumasok sa control room sa loob ng katawan ni Ors para direktang kontrolin ito gamit ang Shadow Revolution. May natitira na lamang 30 minuto bago sumikat ang araw. Nagmadaling pumunta si Usopp sa kusina para kumuha ng mas maraming asin, pero inatake siya ni Ors na kontrolado ni Moria, nailigtas siya ni Brook na ngayon ay ganap ng gumaling, at nagdala pa ng malaking bag ng asin, pero kahit may asin sila, napigilan ng estratehiya ni Moria ang bawat atake nila. Nabigo si Frankie sa isang pagsalakay at nawala ng malay, dumating si Nami upang muling sumama sa labanan, nagsimulang mag-inat at gumaya si Ors sa mga galaw ni Luffy, laking gulat ng lahat. Samantala, nakilala ni Luffy sina Lola at ang Rolling Pirates, mga dating biktima ni Moria na nawalan ng mga anino. Upang mapalakas si Luffy, ipinasok ni na Lola at ng kanyang crew ang 100 anino sa kanyang katawan na nag-transform sa kanya bilang Nightmare Luffy, isang higanteng bersyon ni Luffy na kulay asul na may napakalakas na lakas. Dumating si Nightmare Luffy sa battlefield at nailigtas sina Nami at Usopp mula sa pagtapak ni Ors. Madaling nalampasan ni Nightmare Luffy si Ors at sa huli, napabagsak niya ito, pero tumagal lamang ng 10 minuto ang epekto. Pagkaalis ng mga anino sa katawan ni Luffy, bumalik siya sa dati, at nagsimulang makabawi si Ors. Nagtipon ng Straw Hats para sa huling pagsalakay. Inihagis ni Brook si Luffy papunta sa mast, ginamit ni Nami ang Rain Tempo upang bus-aim si Ors, pinatigas naman ni Frankie si Ors gamit ang Cool Ball. Pinagkadena ni na Usopp at Frankie si Ors, habang pinwersa ni na Zoro at Sanji na ituwid ang likod ni Ors. Ginamit ni Luffy ang Gear 3 at tinapos si Ors gamit ang Gomu Gomu no Giant Bazooka, na tuluyang bumasag sa gulugad ni Ors at nagwagi sila sa laban. Habang papalapit ang umaga, naghanda ang Rolling Pirates na gisingin si Moria upang mabawi ang kanilang mga anino. Ngunit galit na lumitaw si Moria mula sa loob ng katawan ni Ors. Sa huling pagsubok, ginamit niya ang Shadows Asgard, sinipsip ang lahat ng 1,000 anino sa Thriller Bark, at naging isang napakalaking halimaw. Kahit pagod mula sa mga nakaraang laban, muling hinarap ni Luffy si Moria gamit ang parehong Gear 2 at Gear 3, sa tulong ng mga Rolling Pirates, nagsimulang tawagin ng mga dating biktima ang kanilang mga anino, kaya't hamina ang kontrol ni Moria. Sa huling atake, gamit ang Gomu Gomu no Jet Shell, tuluyan ng tinalo ni Luffy si Moria. Habang pinalalaya ang mga anino, nagsimula ng sunugin ng araw ang walang malay na sina Luffy, Zoro, Sanji, Robin, at ang Rolling Pirates, pero sa huling segundo, bumalik ang kanilang mga anino at nailigtas sila sa kapahamakan. Matapos matalo si Moria, ipinaalam ni Hogback kay Absalom ang pagkatalo ng kanilang pinuno, nagtipon-tipon ng Straw Hat sa tabi ng walang malay na si Luffy, at kahit magaan ang loob ni Usopp, nag-aalala pa rin siya sa panganib na naghihintay sa New World.
Nagpasalamat ang Rolling Pirates sa Straw Hat Crew at itinuro kay Nami ang treasure vault ni Moria. Samantala, sa itaas ng gumuho na tore, nakipag-ugnayan si Bartholomew Kuma sa world government gamit ang transponder snail, pahiwatig na hindi pa tapos ang pagsubok ng Straw Hats. Matapos ang pagkatalo ni Gecko Moria, nakatanggap si Kuma ng bagong utos mula sa world government, lipulin ang Straw Hat Pirates at lahat ng nasa Thriller Bark upang hindi kumalat ang balita ng pagkatalo ni Moria. Sinimulan ni Kuma ang utos gamit ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan. Sa isang galaw lang, pinawala niya ang ilang miyembro ng Rolling Pirates gamit ang hindi nakikitang puwersa na nagpadala sa kanila palayo. Humarap siya sa Straw Hats at isiniwalat ang tunay niyang kapangyarihan. Kinain niya ang Nikyo Nikyo no Mi, Papa Fruit, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang itaboy ang kahit anong bagay na mahawakan niya, kabilang ang hangin, sakit, at maging ang mga tao. Ginamit niya ito upang gumalaw ng sobrang bilis, salagin ang mga atake, at lumikha ng malalakas na shockwaves. Hinarap siya ni Zoro sa labanan pero agad siyang natalo, tinangkang tulungan ni Sanji at Usopp pero halos hindi matinag si Kuma at napaka-imposibleng tamaan dahil sa kanyang kakayahan. Lumikha si Kuma ng isang napakalaking pa-shaped air bubble, pinuno ito ng nakamamatay na enerhiya, binigyan niya sila ng isang nakakatakot na pagpipilian, isuko si Luffy, o tuluyang lipulin. Tumanggi ang Straw Hats sa iwan ng kanilang kapitan. Pinasabog ni Kuma ang naipong air bubble na nagdulot ng napakalaking pagsabog at nagpatomba sa halos lahat ng tao sa isla. Habang halos walang malay ang karamihan ng Straw Hats, naglakad si Kuma papunta kay Luffy upang hulihin siya. Pero si Zoro, kahit sugatan at pagod, muling umatake upang protektahan si Luffy. Doon nalaman ni Zoro ang nakakagulat na katotohanan, hindi ganap na tao si Kuma. Isa siyang pacifista, isang government cyborg na nilikha ni Dr. Vegapunk. Handang isakripisyo ni Zoro ang lahat, nagmakaawa siyang siya na lang ang kunin kapalit ni Luffy. Humanga si Kuma sa katapatan ni Zoro kaya't pumayag siya, pero imbes na patayin siya, ginamit ni Kuma ang kanyang kapangyarihan upang kunin ang lahat ng sakit at pagdurusang naranasan ni Luffy sa laban, at pinagsama ito sa isang napakalaking pa-shaped bubble. Binalaan siya ni Kuma, ang maranasan ng sakit na iyon ay tiyak na kamatayan, pero buong tapang na tinanggap ito ni Zoro. Pagsapit ng umaga, tahimik na umalis si Kuma, iniisip kung gaano katindi ang katapatan ng Straw Hat Crew sa kanilang kapitan. Nang magising ang Straw Hats, nagulat sila na mukhang maayos at nakangiti si Luffy, parang walang nangyari, pero hindi nila makita si Zoro, natagpuan siya ni Sanji, mag-isa, duguan, at halos wala ng lakas, nang tanungin kung ano ang nangyari, simpleng sagot ni Zoro. At sinabing walang nangyari. Samantala, tumakas sina Hogback at Absalom mula sa Thriller Bark, dala-dala ang walang malay na si Gecko Moria. Kinabukasan, nagdiwang ang Straw Hats sa kanilang matinding tagumpay laban kay Moria, ngunit wala pa ring makapagpaliwanag kung paano nagkaroon ng ganoong kalalang mga sugat si Zoro. Alam ni Sanji ang buong katotohanan mula sa Risky Brothers, pero piniling huwag sabihin sa iba, dahil siguradong masasaktan si Luffy kung malalaman niya ang ginawa ni Zoro para sa kanya. Kalaunan, ibinahagi ni Luffy kay Brook ang balitang buhay pa si Lobon, naghihintay pa rin sa Reverse Mountain, na puno ng emosyon si Brook at binalikan ng kanyang nakaraan kasama ang Rumbar Pirates. Naalala niya kung paano sumunod si Lobon, isang batang balyina, sa kanilang barko mula West Blue hanggang sa bungad ng Grand Line. Dahil sa panganib, pinakiusapan nilang maiwan si Lobon sa Reverse Mountain, bitbit ang pangakong babalikan siya matapos ang kanilang paglalakbay sa buong mundo. Iniwan nila si Lobon na may isang matibay na pangako. Inalala ni Brook ang masayang paglalakbay ng Rumbar Pirates sa Grand Line. Ngunit tinamaan ng trahedya ng magkasakit ang kapitan, at kumalat sa crew ang nakamamatay na sakit. Alam nilang malapit na ang wakas, kaya't pinili ng kapitan na tapusin ang kanyang buhay upang hindi makahawa. Ito'y isang malungkot na alaala, ngunit puno ng pag-asa, dahil sa tulong ni na Luffy at ng Straw Hat Crew, maaari na niyang tuparin ang kanyang pangako kay Lobon. Sa kasalukuyan, tahimik na umaasa si Brook na maghihintay pa si Lobon ng kaunti, nagpaalam siya kay Luffy kung maaari siyang sumama sa kanilang crew. Masayang pumayag si Luffy, at kahit nagulat ang iba, buong puso nilang tinanggap si Brook bilang bagong kasama. 2 araw ang lumipas, nagtayo sina Usopp at Frankie ng isang libingan para sa Rumbar Pirates, marespeto namang inilagay ni Zoro ang mga durog na labi ng Yubashiri sa libingan. Samantala, binigyan si Nami ni Lola ng isang Vivre card na magdadala sa kanya sa makapangyarihang ina ni Lola, na kalaunan ay malalaman nilang si Big Mom pala ito, isa sa 4 Emperors. Inilabas ni Luffy ang Vivre card na iniwan sa kanya ni Ace at nabahala nang makitang ito'y nasusunog at lumiit, senyales na nanganganib ang buhay ni Ace, ngunit nagtitiwala siya sa lakas ng kanyang kapatid kaya pinili niyang magpatuloy sa kanilang paglalakbay.
Habang nagpapatuloy ang pagliyag ng Thousand Sunny, tatlong higanteng anino ang biglang sumulpot sa ulap malapit sa Thriller Bark.